Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Arateles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po 'no, si Senator Bato ay willing daw na magpaputol ng liig kung mapapatunayan ni Las Cañas na meron pong, na tama ang kanyang, mga paratang kay BP Sara na si BP Sara daw po yung, pasimuno ng tukhang sa Davao City nung siya ay mayor. Pag-usapan din po natin ito pong, isa pala 'no, ngayon ko lang nalaman, bawal daw ang waldas. Isa pala 'yan sa, mga katangian ng bagong Pilipinas, bawal magwaldas. Eh, Diyos ko, yung rally niyo para i-launch itong bagong Pilipinas, eh, pagwawaldas po ng pera ng taong bayan. Pag-uusapan din po natin ito po 'no, ah, inalam ko po kung ano yung trabaho nitong UN Rapporteur, bakit nakikialam sa NTF-ELCAC. Eh, wala po palang kinalaman sa NTF-ELCAC 'tong UN Rapporteur na 'to. Hindi ko po alam kung bakit po sila nakikialam. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin. Ah, ang sarap magkape. Ito po, actually matagal na po yan si Las Cañas, hindi maganda yung sinabi ni isa, hanggang ngayon ba naniniwala ka kay Las Cañas? Hindi po ako naniniwala. Ang problema, maski po yung mga reporter natin hindi naman naniniwala, hindi po nila tinatalakay. Ngayon po, pinag-uusapan na po rin nila si Las Cañas 'no. Eh, sabi ko nga, putya ibang klase talaga 'tong mga reporter natin basta makasiraan ng mga Duterte, papatulan at papatulan po nila, eh, 'no. Okey, wala tayo sanang pakialam diyan kay Las Cañas. Thank you very much muna dito kay, ah Barbie Sarabia, hello, good evening sa atin, mahalin natin ang Pilipinas, 'yan. Ah, eto po eto pong, interview kay Bato ng mga ni Senator Bato ng mga, news ng mga media po 'no, parang ambush interview po 'yun. Sabi po ni ano, si Las Cañas ayon po kay Bato, ang dami na pong sinabi niyan sa Senate hearing pa lang nung panahon na presidente pa lang po si De Lima, hindi na po napagkakatiwalaan si Las Cañas, yan po yung katotohanan. Hanggang ngayon, etong mga media natin 'no, patuloy pa rin po nilang, binibigyan ng bigat yung bawat sinasabi. Actually wala pong pumapansin kay Las Cañas, eh. Eto pong sinasabi niya ngayon sa ICC, iyon sa mga reklamo niya kay PRRD, wala pong pumapansin. Pero nung nagsalita po si Las Cañas na dinadamay niya si Inday Sara Duterte, bigla po naging topic ng media. Lahat po ng ikasisira ni Sara Duterte, kakagatin po ng media kahit wala pong basehan, eh. Yun po ang nakakatakot, eh, 'di ba? Si Las Cañas po sabi nga ni Senator Bato, putya wala namang, akusasyon si VP Sara before. Ano 'yan, pabago-bago? Matagal na pong mayor si Sara Duterte. Nung mayor siya, vice mayor, hindi po siya kasama sa tukhang. Hindi po siya kasama na mastermind ng tukhang. Ngayon, siya na po ang mastermind ng tukhang
sa Davao City. Alam po ni Bato 'yan, ni Senator Bato dahil taga diyan po siya at sila po yung, sa tokhang talaga. Kaya sabi niya nga papaputol siya ng liig kung may involvement po si Sara Duterte. Yun po yung problema ng media basta anti-Sara Duterte. Pang-ilang ano niya na po 'yan, serye po 'yan, eh. Yung mga naunang serye hindi po nila pinapansin si Las Cañas. Pero nung sinabi ni Las Cañas na involved si Sara Duterte, biglang bida na sa kanila si Las Cañas. Kaya yun po yung, hamon ni Senator Bato 'no, patunayan niya 'yan. 'Pag napatunayan niya papaputol ng ulo o ng liig si Senator Bato. Naku, namatay ang aking kodigo pinal. Okey. Eto po, bilang patunay po sa sinasabi natin, hala, bakit ako merong ano, bakit ako biglang may not private, ano ibig sabihin nito? Pati po napilitan na po magsalita itong si dating Senador Ping Lacson tungkol po rito kay Las Cañas. Pakinggan po natin si dating Senador, Lacson. May sinabi po siya tungkol dito kay Las Cañas. Blinak kasi ako nito ni Lacson dati. Kaya without any corroborating without any corroborating witness or physical evidence to support his testimony, Arturo Las Cañas, a flip-flopping witness during our Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs public hearings cannot withstand the standards of a fair trial. O yan po ang sinabi 'no, ito po daw po ay pabali-baliktad 'no, wala pong nagko-corroborate ng kaniyang mga sinasabi, walang ibang witness, wala ring pinapakitang physical evidence. Ito po mula po sa isang, dating PNP chief na naging senador si Senator Ping Lacson 'no. Hindi raw po mapagkakatiwalaan bilang witness itong si Las Cañas. Kaya dapat itong media 'no, sa totoo lang, dapat hindi niyo na pinapatulan yung mga ano, yung mga ganyang uri ng witness laban sa mga Duterte. Alam niyo naman na sinisiraan lang yung mga Duterte, patol pa rin kayo ng patol. Yun ang problema natin dito sa ating media talaga, eh, 'no? In short, walang resibo, wala po talagang hindi po katiwa-tiwala. Lumabas na rin nga po yung video ng, sinabi nila na pinatay daw nila 'no, sabi nito ni Las Cañas, yung, dance instructor. Nagsalita po siya na hindi po totoong ako ay namatay, pinatay. Eto po buhay na buhay siya. Hindi na po ako nagtataka sa media pero sana naman 'no, ayus-ayusin niyo. Kaya wala na naniniwala sa inyo, eh. Sa totoo lang bakit mas pinagtitiwalaan pa yung mga vlogger, 'yan. Kasi ganyan, binabalita niyo pa rin yung mga taong ganyan. Walang mga kredibilidad. Patay na si Mato-Bato. Okey, punta po tayo dito sa iba pang balita. Eto po, kasama pala sa hindi ko kasi alam talaga laman, eh, pasensya na. Sabi ko nga napakalaking pag-aaksaya 'no, napakalaking pag-aaksaya ng, Bagong Pilipinas Rally. Kasi wala po akong makita na bakit ka gagastos ng mahigit 20 million pesos para sa isang rally na wala naman pong katuturan, 'di ba? Ano po yung katuturan nun? Maliban na lang kung gusto mong ipakita na mas marami yung a-attend sa Quirino Grandstand kaysa dito sa Davao, pero nalagpasan na po 'yan, eh. Una, sa mga nanood, pareho Rappler tsaka 'tong Rappler na lang din. Milyon po nanood dun kay Tatay Digong sa Rappler, eh.
Dito po Rappler pa 'yan, mas marami pong nanood 'no ng, rally na sa Davao kaysa po diyan sa Quirino Grandstand. Ibig sabihin mas may dating po. Pero tinitiyak ko na hindi po gumastos ng 29 million 'tong mga taga Davao para mag-conduct ng rally na 'yan. Tapos eto, putya biruin mo, yung, rental of tech equipment alone, yung yung tech equipment para sa sound system, sa mga lightings, 15.9 million na. Isa pala sa sinasabi diyan sa bagong Pilipinas ay bawal magwaldas. Opo, kaya ko po 'to nasabi dahil ayaw ko kay PBBM. Tama naman kayo dun, wala naman tayong dito po 'no, dito po sa channel na 'to, sa totoo lang po tayo. Yung natitira mo sa'kin, kaya ko nasabi yan dahil ayaw ko kay tama kayo, ano pa, alangan naman tanggihan ko yan, totoo naman yun, ayaw ko talaga, 'di ba? Pero sa totoo lang po, bilang pinuno 'no, wala na pong hihigit sa paglilingkod. 'Pag naglingkod ka sa mamamayan, mamahalin ka, wala pong katumbas yan ng kahit na anong rallying kahakot-hakot. Huwag niyong sabihing hindi hinakot yang mga yan. Dati po akong government employee 'no, alam ko po yan. Kahit wala pong bayad, 'pag inisyuhan po kayo ng, o kayo pumunta kayo dun, kasi taga Bulacan ako, Lagi po sa'min may Bulacan Day. Lagi may Malolos Congress, may birthday ni Marcelo del Pilar, birthday ni Glass Oplev, sine-celebrate po sa Bulacan lahat 'yan, Kaya pupuntahin kami sa Malolos. Kaya sanay po ako diyan. Akala niyo po ba na hindi totoo yang hakot-hakot? Kahakot-hakot po 'yan. Bakit mo naman ako patitigilin, Norberto De Jesus? Tumigil na daw ako, trabaho ko po 'to, Okey, ulitin ko po, sa lahat po ng ayaw ng mga sinasabi ko, milyon po ang YouTube channel, milyon din po ang TikTok channel, at milyon din po ang, Facebook page. Kung ayaw niyo po nung sinasabi ng "Wag po kayong magtiyaga, lipat agad." Pero hulaan ko kung bakit kayo nagtitiyaga dito. Wala kayong mahita dun sa wala kayong mahita dun sa pinanonood niyo 'no? Bugok ba yung mga vlogger niyo kaya kayo nagtitiyaga dito? Wag niyo akong pagtiyagaan. Pinapahalata niyo na bugok yung vlogger na sinusuportahan niyo, 'Di ba? Wala po. Kung kayo po'y walang nahihita sa'kin, labas agad. Okey, punta na po tayo dito sa ibang balita. Kaya bawal ang waldas sa Pilipinas, sabi ng Bagoong Pilipinas. Eh, yung rally niyo mismo ang pagwawaldas, malinaw na pagwawaldas. Isa-isahin po natin 'tong mga balita na. Okey, eto po, ganito po kabugok 'tong mga, natutuwa sa ICC laban kay Pangulong Duterte. Eto po sabi, "Tuwang-tuwa sila and now the end is near," sabi, 'no, dahil merong balita rito, "Arrest warrant versus Duterte out soon." Isa pa, eto pong bago ngayon, "ICC can issue arrest warrant enforcement another matter," sabi ni Solgen. Okey, Solgen Guevara. Alam niyo po mahina po umintindi yung mga anti-Duterte, 'no? Alam niyo po kung bakit? Kung bakit po sila mahina umintindi? Teka muna, ilapit ko nga 'tong mga taga-TikTok.
Baka mahina yung sounds ko, wala kasing mic, eh. Okey. Sabi po ni ano, tuwang-tuwa po sila dahil sinabi raw ni Menandro Guevara, Soldier ng Pilipinas, na puwedeng mag-issue ang ICC ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Duterte at sa lahat naman inakusahan. Okey, puwede po talaga, 'no? Ta's nagdidiwang na sila, "Yay, the end is near." Mga bobo kami, tuwang-tuwa na kami dahil magkakaroon na ng warrant of arrest si Pangulong Duterte. Puwede po ba magkaroon ng warrant of arrest? Puwede. Ang tanong, sino po aaresto kay Tatay Digong? Wala pong jurisdiction dito sa Pilipinas ang ICC. Yan ang hindi nila maunawaan, eh, paulit-ulit na tayo, 'no? Inuulit ko, wala pong jurisdiction ng ICC. Parang si Putin, may warrant of arrest si Putin, hanggang ngayon hindi nila nahuhuli. Maliban na lang kung si Tatay Digong lalabas sa Pilipinas, pupunta sa bansang miyembro ng ICC, puwede siyang hulihin kung may warrant of arrest. Pagpalagay na natin mag-issue ng warrant of arrest. Oh, ano nga yung mangyayari? Wala, hindi nila kayang i-reinforce dahil hindi tayo sakop. Wala silang jurisdiction, illegal sila. Illegal po yung gagawin nila kung sila manghuhuli kay Tatay Digong. Bakit kayo nagbubunyi? Mga bobo mga bobo talaga 'to. Isa pang kabobohan ng mga 'yan, 'no? Isa pa pong kabobohan ng mga nagdidiwang. Eto po, nakakaawa po yung mga taga Mindanao. Galing ako ng Davao, malakas po yung ulan nung umalis ako ro'n, eh. Kaya alam ko babaha at babaha, eh. Alam niyo po, sa totoo lang, naawa ako sa mga taga Mindanao. Kasi bumabaha na, malakas ang baha sa kanila, sinisisi pa rin yung mga Duterte. Napapamura talaga ako, mga PI kayo, 'no? Kayong mga anti-Duterte. Ngayon lang po ako nakakita na may natural calamity sa Mindanao. Hindi lang po sa Davao City umuulan, hindi lang po sa Davao City nagkakaroon ng baha. Kahit nga po sa Davao City lang, bakit po tayo, gano'n na ba kasama ang mga Pilipino? Binabaha po yung mga taga Mindanao, bakit po kayo nagsasabi na nasaan yung pondo? Anong kinalaman ng pondo sa natural na kalamidad? Alam niyo po, 'pag pumutok po yung Taal, nung pumutok po yung Taal, wala po nagsabing taga Mindanao na, "'Di ba may pondo kayo diyan sa Luzon? Nasaan yung pondo niyo? Bakit kayo pumutok ang bulkan?" Natural calamity po 'yan. Imbis na tumulong tayo mga Pilipino, sasabihin niyo, "Putya, asan yung pondo ni Pulong?" Anong asan ang pondo ni Pulong? Isang distrito lang si Pulong sa Davao City. Ang binabaha po ngayon Mindanao. Walang tigil ang ulan. Grabe po kayo. Nakakalungkot na ganyan na utak natin dito sa Luzon. Nung pumuputok po yung Mayon Volcano, may nagsabi ba, "Asan ang pondo diyan ng mga taga Bicol? Asan yung pondo niyo? Bakit pumuputok yung bulkan?" Parang parang gusto nilang sabihin, dapat daw hindi bumabaha sa Mindanao dahil may pondo. Ngayon ko lang po mga bobo talaga yung kalaban ng mga Duterte. Ngayon lang ako nakakita. Kada puputok ang bulkan, putya, tulong tayo lahat. Nagpupuntahan pa yung mga matataas na tao para tumulong. Tapos binaha yung mga taga Mindanao, putya, bahala kayo diyan, may pondo naman kayo.
Nabubuang na yata hindi ko alam kung ako po ang mali, ng pag-intindi, Parang bawal po ba silang bahain? Yung Maynila umambon lang bumabaha, Matagal po ako nag-aral sa Maynila. Hindi ko po tinapos ng 4 na taon yung kolehiyo ko. Nagsimula akong pumasok sa kolehiyo naku, 8 taon po akong nagkolehiyo. Baha po ang Maynila 'pag umambon lang. May naghanap ba ng ganyan, mayor ng Maynila, puking ina, mayor ng Maynila wala po na eto po, Arroyo joins Lakas CMD party mates in signing manifesto of support for Romualdez. Grabe nagkakagulo na ang Pilipinas, ang mga congressman ang inaatupag pumirma ng suporta kay Romualdez. Romualdez pa rin. Eto si GMA, talagang wala akong tiwala diyan, eh. Yan ang tao na 'di ba Hello Garcia 'yan? Alam mo, natatandaan ko lang 'no, Gloria Macapagal Arroyo, unang tinawag ni tambaluslos diyan sa issue na 'yan 'no, "Don't be a tambaluslos." Diyan unang nagalit 'yan si ano, kasi tapat kasi yung mga Duterte na makipagkaibigan. Ngayon, sa side ka kay tambaluslos, tatablahin mo yung mga Duterte. Ang tindi talaga nito ni Jimmy 'no, survivor talaga, eh. Isa pa 'to si Zubiri. Alam mo Zubiri, sunod-sunuran ka diyan kay Romualdez. Ngayon, 'wag mong baliktarin, Eto sinabi ni Zubiri, "With due respect to the former president," sabi niya kay former President Duterte, "With due respect to the former president, I think right now the last thing that we want is magkagulo-gulo at magkawatak-watak ang ating bansa." Alam mo Zubiri, ibig mo sabihin isisisi mo sa mga Duterte yung pagkakawatak-watak nating mga Pilipino ngayon? Subiri papaalala ko lang sa'yo, yung rally na yun kailan lang yun, eh. Kailan ba yung rally, Sabado? Wala pang 1 linggo yun. Nagkawatak-watak tayo dahil diyan sa lintik na PI na yan, sa lintik na tiyatya na yan. Kayo nga ng ano, 'di ba? Senado lang at, House of Representative nagkawatak-watak diyan sa PI, eh. Huwag mong sabihin na kaya nagkakawatak-watak ang mga tao sa Pilipinas dahil sa panawagan ni Duterte na ihihiwalay niya yung Mindanao. Kalokohan niyo. Watak-watak na yung tao sa Pilipinas dahil sa katya-tiyatya, 'no? Hindi po si Duterte ang may dahilan. Yang PI, tiyatya, ICC, atake kay VP Sara, walang katapusan at sa mga Duterte. Yan po ang dahilan ng pagkakawatak-watak ng Pilipinas. Na sa kabila ng mahal pa rin ang presyo ng bigas ay malapit na pa pala. Yung pangarap po na ₱20 ang bigas malapit na po nating masakatuparan. ₱20 po na bigas, malapit na. ₱20 1/4 kasi 75 na, eh. ₱5 na lang, ₱20 na 1/4. Grabe 'tong Migsubiri na 'to. Ang sisihin niyo na naman Duterte sa pagkakawatak-watak. Kayo may kasalanan niyan. Inuuna niyo yung mga tiyatya kaysa pagtugon sa mga problema ng Pilipinas. Eto pa lintik na 'yan. Alam niyo nami-miss ko si Tatay Digong.
kung yung rapporteur na yan, yung United Nations rapporteur, kung panahon ni Tatay Digong yan, minura na yan, eh. Biruin mo sabihin buwagin daw yung NTF-EL CAC, quick facts lang po. 56 years na kaming may problema 'no, oy UN ni rapporteur, listen, 'no? We have, an insurgency problem since 1968, 56 years ago, 'no? We have been fighting this same Marxist, insurgency movement for the last 56 years. NTF-ELCAC is, ah, yan po ang naubusan baka hindi ako maintindihan. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko, eh. Yan pong NTF-ELCAC, yan po ang pinakamatagumpay, isa sa pinakamatagumpay na proyekto, ngayon paubos na po. Dahil maraming sumuko, eh, may package, eh. Naubusan tayo. Ta's papatigil niyo? Eh, inalam ko iba-iba pala yang mga UN rapporteur na yan. Eto po, UN rapporteur 'to on freedom of speech. Freedom of speech, hindi biro lang, kayo naman 'no. Binibiro ko lang kayo. Sana na lang mag-English, eh, binanatan niyo pa. United Nations Rapporteur on Freedom of Speech. Hindi po kayo dapat nakikialam diyan sa, anong tawag diyan, sa problema namin sa insurgency. Ang pakialaman niyo kung meron ba kaming kalayaan sa pamamahayag. Yung mga dyaryo ba namin nakakapagpahayag ng malaya. Yun po yung trabaho niya, eh. Kaya po siya concern sa NTF-ELCAC kasi nagre-red tag daw. O kita niyo na pati red tag, sino ba nagpauso niyang red tag na yan? Alam niyo UN rapporteur, Khan, Irene Khan, wala kang pakialam. Kung panahon ni Tatay Digong minura ka na, eh, ano bang pakialam niyo sa'min? Hindi naman kayo nakatulong. Sa problema namin wala kayong katulong. Hindi kayo nakatulong, ngayon gusto niyo pang ipa-stop. Okey, punta na po tayo sa iba pa. Meron pa palang magandang balita rito, yung sagutan ni ayan 'no, Leila de Lima, "NTF-ELCAC should be abolished a long time ago. The very moment Duterte step out of Malacanang." Yan po, alam niyo na kung bakit gusto nilang mawala yung NTF-ELCAC. Kasi gusto nilang magpatuloy, 'di ba, National Task Force to End Local Insurgency Problem. Eh, yan po kasi wini-welcome nila lahat, eh. Kaya nakikialam, eh. Ito po ang sabi ni speaker na sinagot ni Harry Roque. Sabi ni Speaker Romualdez, "Ang pakiusap ko lang kay Senator Amy, hindi po kailangan ng bastusan. Pinakikinggan tayo ng kabataan at hindi magandang ehemplo ang ganito." Ito naman ang sagot ni Harry Roque, "With all due respect, Mr. Speaker, kayo ang hindi magandang ehemplo sa kabataan." Correct. Dahil pinapakita niyo kung ano ang resulta ng gahaman sa kapangyarihan, bumibili ng boto, nililinlang ang taong bayan, yan. Yan ba ang mabuting ehemplo sa kabataan? Galing, Harry Roque. Okay, yan lang po ang ating topic. Marami pa sana kaya lang ano na po tayo uy, yung mga ano po, yung gusto pong mapanood 'to sa replay, 'pag hindi po kayo nakaabot kasi pinuputol ko po yung question and answer portion. Kung gusto niyo po mapanood sa replay, naroon po sa YouTube channel ko na Pindot na TV, yung question and answer portion, okey. Punta na po tayo sa inyong mga katanungan.